Mga idol, paano na lang kung isang araw nakagat ka ng aso? Ano po kaya mga dapat niyong gawin kapag nangyari po ito? Tara po at alamin po natin. Disclaimer lang mga idol, gumawa po ako ng content na ito para magbigay sa inyo ng awareness. Gagamitin ko po ang platform na ito dahil alam ko pong marami pong mga bata ang nakakapanood ng mga contents ko. At kung ayaw nyo naman po nakakarinig ng ganitong klaseng kwento, please tapusin nyo po ang video ito para sa kaligtasan nyo, okay? Alam naman po natin lahat mga idol, karamihan sa ating mga Pinoy malalapit po sa mga aso. Kaya nga po tinawag ang aso na the man's best friend, tama po ba? Pero alam nyo ba mga idol na hindi po lahat ng aso ay safe alagaan o lapitan? Lalo na doon sa mga asong infected ng rabies o rabies. Ano po ba Kuya Jiba ang rabies? Ito po ay isang virus na kung saan manggagaling po sa aso. Kapag kayo po ay nakagat ng asong may rabies, pwede po ninyong ikamatay ito. Ay mga idol, hindi lang po ang aso ang may rabies ha, pwede rin po ang mga pusa at lahat po ng mga animals na pwede mangagat, okay? Katulad na lang po ang nangyari sa batang babaeng ito. Noong February daw po, nakagat daw po ang babaeng ito ng aso. So kung ginawa naman po ng batang babaeng ito, siguro natakot po siya. Hindi po siya nagsabi sa kanyang mga magulang. Saka lang niya po sinabi ito nung huli na. At yun, nakitaan na nga po siya ng simptomas na meron po siyang infected virus na rabies. At dahil nga po huli na po ang lahat, hindi na po nakaligtas ang batang babaeng ito at namatay na siya. So yun mga idol, alam ko pong marami pong mga bata ang makakapanood ng videong ito. Sasabihin ko lang po sa inyo na once po kayong makagat ng anumang animals, lalo na po pag aso or pusa, kayo po ay magsabi agad sa inyong mga magulang at magpadala na po agad kayo sa malapit sa inyong ospital at magpaturok na po agad kayo ng anti-rabies, okay? At kung kayo naman po mga magulang, kung napapanood nyo po ang mga video ito, kapag meron po nakitaan kayo mga sugat ang inyong mga anak, tanungin nyo po kung ano po nangyari sa kanila. Huwag po kayong magagalit or what, kasi medyo natatakot po kasi ang mga bata kapag ganun. So pipili na lang po nilang na hindi magsalita. At kung kayo rin po ay magulang, please alamin nyo po kung saan po nanggaling yung sugat ng mga anak ninyo. Or pwede naman po agad, magpadala na po agad kayo sa ospital para po masuri kung ano po ang nangyari doon sa sugat ng inyong mga anak. Dahil hindi rin po natin talaga alam kung sakali na baka nga nakagat din po sila ng mga aso. At baka po sa huli, pagsisihan po natin. Yun, maging attentive po tayo sa mga ganitong bagay. At kung kayo naman po mga bata na nanonood ng video ko, kapag nakagat po kayo ng aso or pusa, please, magsabi po agad kayo sa inyong mga magulang, okay? Wag po kayong matatakot magsabi ng totoo dahil nakakatakot po talaga ang rabies. At para po agad madala kayo sa doktor at maturukan po agad kayo ng bakuna anti-rabies, okay? At para din po sa inyong mga buhay at para din nga sa inyong kaligtasan. So ang gawin niyo lang po mga idol, kapag nakakita po kayo ng mga asong unfamiliar o mga hindi nyo kilala, lalo na sa mga karsada o sa daan, please lumayo na po kayo agad, okay? Kahit na rin po yung mga taong may alaga pong aso sa bahay, sabihin na po natin na kahit may bakuna po yan. Once na po kayo ay makagat, please punta na rin po kayo sa mga doctors ninyo para magpabakuna ng anti-rabies. Dahil hindi po natin masasabi kung halimbawa tumalab po sa inyo yung virus na rabies or hindi. Pero mas mahalaga pa rin na ligtas, safe lahat. Kahit magpatuturo ko po kayo ng bakuna, basta safe, walang mangyayari sa inyo masama, okay? Huwag nyo po ilagay loob nyo porket may bakuna po ang inyong mga aso ay hindi na po kayo magpapaturok. Punta rin po kayo sa inyong doktor hanggat hindi pa huli ang lahat. Mga idol, ihabol ko lang, kahit po kayo ay nakalmot or nadilaan ng aso or pusa, please magpa-check up na po agad kayo sa doktor at magpaturok na po kayo ng bakuna, okay? Para sa kaligtasan din po yun. Opo mga idol, kahit nadilaan lang po kayo kasi baka po yung laway ng aso or pusa ay meron po yung rabies. Papasok po yun sa inyong balat, sa inyong skin at delikado rin po. Ang mga symptoms daw po na pwedeng maramdaman ng mga taong nakagat ng aso na merong rabies ay nanginginig daw po ang buong katawan, nawawala daw po sa tamang pag-iisip,
Tapos parang hirap huminga. Hindi, ito po, sabi po nila, ang hirap daw po uminom ng tubig. Lahat po na may mga infected na virus ng rabies, hirap daw po uminom ng tubig at huminga ng hangin. Yun, mga takot daw po sa tubig at hangin. Isa daw po sa mga yun ang simptomas ng may mga taong may rabies. So yun mga idol, di ko napapakahaba na. Kung kayo po ay nakagat ng aso or pusa, please magsabi po kayo sa mga kakilala nyo, magulang ninyo at magpadala na po agad kayo sa malapit sa ospital sa inyo. At kahit ano pang ospital, basta maturukan lang po kayo ng bakuna anti-rabies. At para maging ligtas din po kayo, okay? Ingat po kayo mga idol palagi. Ito po si Kuya JB, nagbibigay po ng awareness para sa inyo lahat, okay? So yun mga idol, i-share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para magkaroon din po sila ng awareness kapag nakagat po sila ng aso. Cute!